Tayo po tayong lahat, purihin po natin ang ating Panginoon. Bigyan po natin siya ng pinakamainam natin na palakpak, papuri para sa Kanya. Purihin natin ang Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Praise the Lord! Hallelujah! Let's give our best clap offering to our God. Let's sing. As for me and my house, we will serve the Lord. Let's dance to the Lord. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. Cause we have made a choice, we will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. Once again, let's sing. As for me in the house, as for me in my house, we will serve the Lord. Oh yeah, oh yeah. As for me in my house, we will serve the Lord. We have counted our cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our life. We will serve the Lord. We will not bow to another God. We will have no other God but You. We will not serve two masters. We surrender our lives to You. We surrender our lives to You. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day and for the rest of our lives. We will serve the Lord. We will not bow to another God. We will have no other God but You. We will not serve two masters. We surrender our lives to You. We surrender our lives to You. As for me and my house, we will serve the Lord. Oh yeah. Oh yeah. As for me and my house, we will serve the Lord. We have counted the cost, we have made a choice. We will follow our God and obey His voice from this day. Serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. We will serve the Lord. Praise God. Purihin po ang Panginoon. Kwento nga po ni Dr. Harold Sela sa kanyang pamphlet, Guidelines for Family Devotion. At kanyang hinango naman ang kwentong ito doon sa aklat naman ni Howard Hendricks na may title po, Heaven Help the Home. Kinwento po ni Hendricks at kinote nga ni Dr. Sela, sa panahon ng isang, sabi po dito, Great British Pulpiteer, si Richard Baxter. This is in the early 90s. Nagpapastor po sa isang wealthy, influential, and sophisticated church. For 3 years, kanya pong binuhos ang kanyang kakayahan, ang kanyang talino, ang kanyang buhay, sabihin na natin, preaching his best of all, with all passion ng kanyang puso, pero wala pong
nakitang parang epekto. Hindi naging matagumpay. Minsan, sa bigat ng kanyang dibdib, dumipa po siya sa sahig ng kanyang silid aklatan. At sumigaw sa Panginoon. Ang sabi nitong si Baxter, "Oh God, you must do something with these people or I'll die." Para bang sinasabi, kunin mo na ako, Lord, kung wala rin lang naman silbi ang aking pagsisikap, ang aking paghangad, na mayroong mangyaring mabuti sa kongregasyong ito. Eh ano pong nangyari? Ano mo'y narinig niya ang boses ng Diyos, nagsabi sa kanya, "Baxter, you are working in a wrong place. You are expecting revival to come through the church. Try the home." Try the home. Kung merong magbabago sa takbo ng buhay pamilya, yan, magkakaroon ng resulta. Kaya po, nagsimula itong si Baxter na magdalaw sa mga tahanan at tulungan ang mga sambahayan magkaroon po ng family worship. At nagsimula pong kumilos ang banal na Espiritu ng Diyos sa kanila sa pagbabago po ng puso at buhay ng kalipunan at pinag-alab po ang puso ng mga tahanan. Sa ganoon pong realidad, mga minamahal, tatagos sa ating pong kalooban ang hamon ni Dr. James Dobson ng Focus on the Family. Ang wika po niya, "We must make the salvation of our children our number one priority. Nothing else is more important." Ang sabi po niya, gawin natin, mga tatay lalo na, pangunahin sa ating agenda sa tahanan, salvation of our children. Walang higit pang mahalaga kaysa roon. Alam na alam po ni Joshua ang nagagawa po ng mga magulang. Sila po'y power keg. Parang, ika nga po'y lugar na kung saan naroon po lahat ng mga powers, mga dinamita at lahat-lahat na at pwedeng panglaban sa gyera. Ang mga magulang nagsisilbing kalakasan, kapangyarihan, impluensya. Sa pagwawakas ng kanyang buhay at ganoong kanyang gawain na itinawag sa kanya ng Diyos, tinipon po niya ang mga naroon ng mga namumuno sa bayang Israel para sa pinakapinali na mensahe para sa kanila at sa atin din man ngayon. Sinariwa ulit ng lalaking ito ng Diyos, si Joshua, ang tipanang binuo sa pagitan ng Diyos at ng bayang pinili to display His sovereign will to all. Ito po ang final official act of Joshua bilang lingkod ng Diyos in behalf of Israel na ginawa po siyang tagapamagitan sa Diyos at sa kanila kapalit ni Moises. Sinimulan po niya ito sa pagsasalaysay, pagkukwento ng mga ginawa ng Diyos sa kanila sa mga paglalakbay nila hanggang sa maangkin po nila ang lupang pangako. And we can use just one word defining this. Blessings. Blessings. From verses 1 to 13, mababasa po natin yon. At kaya nga po, pinabasa ko sa atin ngayon, yung hanggang verse 15. Ang pinakalaman po at hamon ay nandun sa verses 14 and 15. Pero nilitanya po ni Joshua sa bayan, yung pong gawa ng Diyos sa kanila, na tinupad niya, parte niya tungkol sa tipanan,
pinangako na sila'y bibigyan ng lupain at angkinin po nila ito sa panahon ng Josue. At pansinin lang po natin mga kapatid, should you spend the time para po basahin muli ito mga kapatid, bigyan lang po natin ng pansin yung palitang banggit ng mga salitang I, referring to God, the Lord God, 18 times. 18 times. At saka po naman yung salitang you, your, referring to Israel as a whole, 26 times in my version, New International Version. Pero mga kapatid, huwag po tayong mag-isip na bakit mas konti yung I, referring to God, kaysa sa dun sa you and your, referring to Israel. Ano ba? Konti lang ba ang mga gawa ng mga kababalaghan ng Panginoon in their behalf? Hindi po. Ito pong pansinin natin. Mas marami yung mga pronouns referring to Israel, the recipients of God's blessing. Ibig sabihin lang po nun, talagang as far as God, their God and our God is concerned, hindi po siya nagkukulang. Hindi po siya nanglalaglag. Kanyang parte ng tipanan, kasunduan, ginagampanan po niya. At mga kapatid, it is the same with us today. May pagkakataon, mas marami tayong nalilita niya tungkol sa atin, tungkol sa ating kakayahan, tungkol sa ating nagagawa. At halos may pagkakataon po, halos wala ng lugar, wala ng puwang para sa Diyos. Pero lahat po ng mabuting mga bagay, mabuting karanasan na ating naranasan, napapatunayan, nangyari lahat dahil sa ating Diyos. Huwag po nating kakaligtaan. Higit na marami ang pwedeng gawin ng Diyos sa kanyang mga minamahal. At isa sa mga minamahal, sobrang mahal ng Diyos, ang pamilya mo, ang pamilya ko, kapatid. Dahil po dito, makita natin, hindi po yung iilan na matipid na paggawa ng Diyos, kundi yung focus sa bilang ng mga recipients ng kanyang blessings. Sinasabi na nga po natin sa mga nakararaan, hindi tayo kailanman titipirin ng Diyos ng kanyang biyaya. Naalala niyo yung Psalm 23:6? Surely, goodness and mercy shall follow me. Kapatid, ulit-ulitin ko po ito. Makulit ako dito. Hindi ikaw susunod-sunod, hahanap-hanap ng grasya, ng biyaya. At ubos lakas ka, ubos oras ka sa paghabol ng biyaya. Ang biyaya pong susunod sa iyo. Ang hahabulin mo, si Lord. Si Lord. Ulitin ko po, hindi tayo kailanman titipirin at bibitinin, kung tamang Tagalog yon, sa kanyang biyaya. Matapos po niyang ipaalala sa kanila ang nakaraan, Joshua challenged the people of God to be faithful to Him, centering on the family. Kaya sabi po sa verse 15, but as for me and my household, we will serve the Lord. At ang mga katagang yon, for 3,000 years na, minememorize po yon. At kung nakikinig po kayo sa isang istasyon ng radyo, kailangan bang i-memorize yan? Hanggang yun po maging, ika nga po'y sentro o laman ng ating mga puso at kalooban. Kasi po, napakahalaga. At katulad po ni Ray Pritchard, ang isang sumulat ng aklat, Next Man Up, Building the Future God's Way, the Joshua Model, kailangan pong gumawa tayo ng 5 pagpapasya
at ngayon na. Now na. Hindi po wait lang. Kung ibig po nating magkakasama ang pamilya ngayon at sa bukas, sa walang hanggan, sa piling ng ating Panginoon. Isa-isahin po natin ang 5 pagpapasyang ito. At tinakala ko po na ito'y makatutulong magbigyang hamon tayo sa aspetong ito. Una po, build a grace-based family. Bumuo ng salig sa biyayang tahanan. Ibig sabihin lang po nito, bawat tagumpay, bawat mabuting karanasan ng ating sambahayan, ating bibigyang kredito ang Diyos. Ang Diyos. Lahat po ay nangyayari lang dahil sa mabiyaya, mapagpalang Diyos. At salamat na siya po ay ating nakilala. Sa paglalahad po ni Joshua, sa kanila po, yung masakop na nila, maangkin na nila ang promised land, ipinaalala sa kanila ang ginawa ng Lord para sa kanila. Basahin lang po natin yung 11 to 13 bilang bahagi po ng paghahayag ng mga gawa ng Diyos sa kanila. At ang sabi po rito, mga kapatid, 11 to 13, Then you crossed the Jordan to come to Jericho. The citizens of Jericho fought against you, as did also the Amorites, Perizzites, Canaanites, Hittites, Girgasites, Hivites, and Jebusites. But I gave them into your hands. I sent the hornet ahead of you, which drove them out before you. Also the 2 Amorite kings, you did not do it with your own sword and bow. So I gave you a land on which you did not toil, and cities you did not build, and you live in them and eat from vineyards and olive groves that you did not plant. Ang naalala ko po rito, mga kapatid, ay yung inuulit-ulit natin na pahayag. Batay po sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Meron talagang reward yung faithful na pag-aaral ng salita ng Diyos. Kaya po nakakahango tayo, nakabubuo tayo ng mga kapahayagan, batay po dun sa katotohanan na hinahango natin sa salita ng Diyos. Mga kapatid, makita po natin dito, tapat ang ating Diyos. Kapag magkakaproblema tayo, hindi po siyang nasa likod nun. Nani mo'y paglalaroan lang tayo, wala siyang magawa doon sa kanyang trono sa langit. Medyo napansin niya tayo, medyo paglalaroan tayo. Hindi po yun. Nananatili pong tapat ang ating Diyos. Gusto po ni Joshua na huwag kalilimutan ng bayan na utang nila ang lahat sa Diyos. Baka kasi magakala ang bayan dahil sa pagtatagumpay nila sa mga gerang kinaharap nila, one after another, iisipin nila, ang galing namin. Ibahin nyo kami. Sa halip, ang dapat ipapahayag ng Israelita sa kanyang panahon at natin ngayon sa ating panahon, ang galing ng aming Diyos. Ibahin nyo siya. Ganun po dapat. Hindi tayo, kundi siya. Nito pong pagpapagaling ni Lord sa pagkakasakit ni Kuya Willie, including pati sa financial na provisions. Nakamamangha po. At alam niyo po, mga kapatid, akin pong inihahayag lagi pagka ako'y nagkukwento. You, MCFers, journeyed with us during those times. Yun, meron pong babati, sasabihin niya,
Praise God, Kuya Willie. May gagawin pa kayo kay Lord. Kaya pinagaling kayo at binuhay pa kayo. Doon sa panghuling bahagi, parang medyo napapaatras ako eh. Binuhay pa kayo. Ang husay ng pagbati, ano? Talagang nakaka-encourage. Binuhay pa kayo. Pero, mga kapatid, sa totoo lang, ang aking sagot, kapag po ganoon, tila, hindi ko naman sinusukat yung sinseridad ng bumabati. Pero, sasabihin ko, tila hindi po yata ganoon. Sa halip, salamat sa Lord, binuhay pa niya ako, kasi may gagawin pa po siya at ikukwento lang natin. Hindi po yung gagawin ko, kundi gagawin pa ni Lord. Isipin niyo po, kung pinatay na ako, total sabi niya, binuhay pa ako. At kung pinatay naman ako, na ako ng Diyos, wala na magkukwento sa nangyari, sa ginawa ni Lord. Pero ang maganda po, mga kapatid, dahil nandiyan kayo, kahit na wala na si Kuya Willie, meron pa rin magkukwento kayo po sa ginawa ni Lord. However, biro lang po ito, pero para magising-gising po kayo. Wag nang wento kung walang wenta. Magwewento ka rin lang, edi yung may wenta na. Gets nyo po? So sa ating pong mga anak, sa ating pong mga apo, mga kapatid, magiging normal, natural sa kanila na may pagkilala po, pagpapahalaga, lahat ng nangyayaring mabuti sa ating pamilya ay dahil doon sa Diyos na kinikilala natin. Kung nakikita po at narinig mula sa atin. So, from time to time, at any time, na mayroon pong kapahayagan ng katapatan, kabutihan ng ating Diyos, sabihin natin sa ating mga anak, sabihin natin sa ating mga apo. Nak, natatanda mo, nagkasakit ka one time, dinala ka namin sa doktor. At while pumunta tayo doon, ay talagang nagpe-pray tayo kay Lord Jesus. Ayun, pinagaling ka ni Lord. Nak, nagpe-pray tayo na baka kailangang magkaroon ng karagdagang income si Papa. So, nagpe-pray tayo. At sinasagot ni Lord. Ganon po kasimple sa tingin natin. Bigyan nating kredito ang Diyos. That is what we mean by building a grace-based family. Ikalawa, tuturuan po ang aking pamilya ng pagiging pagsamba, pagkilala kay Lord. Teaching my family to worship God. Look at verse 14. Wika po ng verse 14. Now, fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Fear the Lord. Yung pong salitang fear dito, hindi po yan tumutukoy yung bang may pangatal sa takot at lalayo sa anumang kinatatakutan. Hindi po yun ang kahulugan nito. Sa halip, ito po'y nangangahulugan ng pagkakaroon po ng malalim na respeto sa Diyos na gugustuhin nating maluwalhati siya, mapasiya natin siya sa lahat ng ginagawa po natin. At paano po naman natin magagawa ito? Ganito po, mga kapatid. This is more an atmosphere than a program. Bubuo po tayo ng kalalagayan. Hindi po ito ABC na programa. Bubuo tayo sa ating kapaligiran ng mga magulang na tayo mismo may ganoong pagkatakot at paggalang sa Diyos. Na makikita po, una sa lahat,
nanasain at nanasain natin. Sa bawat pagkakataon may bibigay si Lord na mapagyaman ko ang aking nabuong kaugnayan sa Kanya, dadaluhan ko. Sasama ko. Makikiisa ko sa anumang binalak ng mga pamunuan ng simbahan at bilang ama ng tahanan sa loob ng aking sambahayan, aking pangungunahan ang aking pamilya. When the parents of our loved ones love the Lord, it will be natural for them, for our children, to love Him also. Kung ano ang kasanayan sa tahanan, hindi na po pahirapan pa. Wala na pong pilitan pa na isalin sa mga anak ang naranasan ng magulang. Nagpe-pray, kumakanta ng mga papuri sa Panginoon, marinig at makikita po ng ating mga anak, ganun po ka-simple. Makakasanayan. At mga kapwa ko tatay, mga tatay, we bear a heavy responsibility in this area. Tayo pong mga tatay, tayo pong mga lalaki ng tahanan, ang unang tinatawag ng pansin ng salita ng Diyos. We bear a heavy responsibility on this. So, lahatin na natin, mga lalaki. Pakitaas nga po ang kamay ng mga lalaki. May nagtaas ng kamay. Tatay, mister, lolo, tito, kuya. Sama na natin yung mga binatilyo, binata, high school, college, younger single men, older single men, men of every age. It starts with us. Magpakalalaki tayo. Isang banal na pananagutan sa ating Diyos. Ang panguna ay nasa balikat ng lalaki. E ano pong nangyayari? Mula pa noon hanggang ngayon, isinasali ng mga kalalakihan maging ang spiritual leadership na dapat ay ako nila sa kanilang mga balikat, sa kanilang mga kabiyak. Sasabihin mo lang, tatay, pray tayo, kakain na tayo. Ipapasa pa yun doon sa asawa. Kahit sa mga simbahan, kitang-kita po yun. Meron ng tokang mga mananalangin tatay o as lalaki. Kung bakit sisikuhin pa yung katabi ng misis. Ikaw na, ikaw na. Patawarin tayo. Hindi po nilayon ng Diyos. Pakinggan niyo pong mabuti ito mga kapatid. Hindi po nilayon ng Diyos na solohin ng babae ang spiritual leadership. Ito po ay common burden ni lalaki, ni babae, ni mister, ni misis. O, nagbago ang mga mukha nyo. Parang nanlilisik na ang mga mata nyo. Mahaba na pong panahon ang lumipas, mga kapatid. Kaya ngayon, ginigising po tayo ng Panginoon through His Word. Ang kinakatwiran madalas, noon at ngayon, ni lalaki, naghahanap buhay para sa pamilya. Abala sa pagkita at abala rin sa lamyerda. Hindi po nilayon ni Lord na akuin ng babae. It is a shared, it is a mutual burden. Mga minamahal, let us find ways to make things full and right sa mga bagay na nakakabit dito. Tulad po ng ilang mga bagay na ika nga po'y babanggitin ko para panggising sa ating mga diwa. Ngayon po, marapat na manggaling sa pamilya. Hindi po sa eskwelahan una, ni hindi sa programa ng ating pamahalaan tungkol sa bagay na to. Magsisimula po sa pamilya. Usapang sexualidad.
usapang seksualidad. Sa pamilya po dapat magsimula. Kaugnay po niyan, let me remind us all. Ibahin po natin, linawin natin pagkakaiba po sa ating kamalayan ng tungkol sa identity at saka preference. Iba po yung identity at saka sa preference. Pag sinabi sa preference, lalaki ba ako, babae? Pipiliin ko na kahit ako'y lalaki, babae ako. Wala po sa inyo, sa ating karapatan, ang pipili. Dito po tayo sa identity. Nilikha ka ng Diyos kung ikay lalaki, lalaki. Huwag mo nang pagpilitan na malaki kang pipili na babae ka. Kabaligtaran, ganun din. Ang pagiging lalaki ko, ang pagiging babae mo, identity yun. Hindi po preference. Wala po sa atin, mga tao, ang kalayaan, ang karapatang mamimili. Isinilang ka na kung ikay lalaki, lalaki. Isinilang ka na babae kung ikay isinilang na babae. Gets? Gets. Patawarin ka. Isa pa. Ang kinin natin, ang pangkabuang turo ng biblical teaching sa pag-aasawa at pagpapamilya. Lagi po, ang pundasyon natin dito, kapahayagan ng salita ng Diyos. At matindi po, ulit at ulit, pinoproblema natin yung mga Kristiyano, nag-aasawa ng di Kristiyano. Paglabag sa utos ng Diyos. Pinagpipilitan natin kung hindi naman kayo makikisama eh. Wala nang pakialam ang magulang sa pagpipili na magiging kabyak ng kanilang mga anak. Mali po yon. Hindi po marapat isuko ng isang magulang ang kanyang authority maging sa pagpipili ng mapapangasawa ng anak. Ang pag-ibig po ayon sa Biblia ay hindi po basta dandamin lang na kung ngayon, loves na loves mo, feel na loves mo ang babaeng ito, talagang todo buhos sa feeling na love mo siya. Maniwala naman kayo sa realidad. Halimbawa, sa amin na lang, ng aking gandang misis na yan, may pagkakataon po, at mas madalas po ito, maniwala kayo. Kundi man araw-araw. Pagka nagigising, nauna ako nagigising, at pagmamasdan ko yung aling katabi ko sa higa, talaga namang, ganda talaga na rin babaeng ito. Oo. Ngayon, baliktaran naman natin. Baka pag naunang nagising si Ate Edna, makita niyang, bakit ko ba napakasalan ito? I am telling you, gentlemen and ladies, let us have a correct idea about love. It is not just a feeling. It is a will. Pagpapasya. Kaya nung sagutin po ko ni Ate Edna, ang sabi lang niya, wala akong feeling na mahal ko yan. Pero sinabi sa akin ni Lord. So, sinunod po niya. Masuno rin ang alin na to sa Panginoon. Sumunod. Sa ligawan pa lang. Sa ligawan pa lang. O bago pa manligaw, pwede bang gawin nating batas? May tuturing. Mga kabataan natin, huwag munang manliligaw o magpapaligaw. Huwag munang magkaroon ng boyfriend-girlfriend hanggat di tapos sa pag-aaral. Sa pagitan lang po ng lalaki at babae, si babae, masikap yan sa pag-aaral. Si lalaki, nako, wala na. Isang semestre, ilang subjects,
Palagay mo na, 4-5 subjects sa isang semestre. Aba, lahat pong yun ng mga subjects. Kasya sa isang notebook. At ang notebook pong yun, tinupe para magkasya sa bulsa sa likod. Dahil magsasabit po sa jeep eh. Kalahin mo. At nakapasa. Samantalang yung babae talagang masikap pong mag-aral, aba, honor pa. Ngayon, mag-aasawa yan. Ano? I mean, we are just being realistic. Kaya po, kakawindang-windang yung pamilya natin. Kasalanan din po natin. Kaya, batas! Mula ngayon, huwag munang magbo-boyfriend, mag-girlfriend. Mag-aral muna at magtapos sa pag-aaral. Oy, mga kabataan natin dyan, gets nyo? Subukan nyo lang na mag-iba ng hataw kayo. Bago kayo mag-asawa, magsikap muna, magtrabaho muna. Huwag kayong mag-aasawa na ni trabaho wala. Pal pa rin kayo. Palamunin pa rin ng magulang. Huwag kayong magulang sa inyong mga magulang. At kayo na pong basta bahalang magdagdag. Ikatlo, become a student of obedience, sabi ni Ray Pritchard. Maging masunurin. Aralin ang pagka-masunurin sa Diyos. Verse 14, second part, wika po niya. Now fear the Lord and serve Him with all faithfulness. Throw away the gods your forefathers worshipped beyond the river and in Egypt and serve the Lord. Maging masunurin. Alam po nyo, in just 2 verses, verses 14 and 15, yung word na serve, may mga 6 na pagkakataong binanggit po. Serve, serving, 6 na beses. Ibig sabihin po, as far as Joshua is concerned, laman ng puso niya yun. Buhos talaga sa paglilingkod sa Panginoon. At ibig niyang hamunin ang bayan to willingly choose to serve the Lord. May pagdidiin sa pagsabing with all faithfulness. Ang ibig sabihin po, every area of life must be surrendered to God. Wala pong hidden room na tatawagin para sa ating sarili. Hindi natin papasakop ito sa kapamahalaan ng ating Diyos sa ating tahanan. Wala pong ganun. Lahat po, suko sa Kanya. At yung po pakahulugan din, mga kapatid, doon sa sabi niya, throw away the gods your ancestors worshipped beyond the Euphrates River and in Egypt. Alam po ninyo, si Matthew Henry, ang isang komentarista, pag nag-aaral ng salita ng Diyos, at nakabubuo ng mga aklat, tulong sa mga pag-aaral ng mga pastor, Matthew Henry, tinawag po niya itong mga false gods, dunghill deities. Dunghill. Ano ba sa Tagalog yung dunghill? Yung ipot ng hayop, no? Dung, ipot. O kaya pinakawalang-wala, yung bang parang, tingin natin yung ipot ng bulate. Di ba? Lalabas po yan. Yan. Tapos po, merong, yung nakasanayan natin tawagin, nuno, may nuno sa punso. Yun. Dumi po ng hayop yun. Ang tawag ni Matthew Henry sa mga idols, dunghill deities. Because, wika niya, they have no power to save, only the power to corrupt. Kaya sabi po ni Joshua, throw away. Iwaksi na. Baka po kasi,
kasama pa rin sa mga binitbit ng mga Israelita palabas sa Ehipto, yung mga Diyos-Diyosan ng mga Ehipsyo, dala-dala pa nila, dagdag na pabigat sa kanilang mga pasan ng mga kasangkapan na paglabas nila sa Egypt. At dito po hinango natin yung kaisipan, which is very, very possible na nangyayari hanggang sa atin. Pinalaya na tayo sa ating mga kasalanan. Ngunit pilit pa rin binubuhay ang buhay kasalanan. Ang makamundong pamumuhay. Alalawang baga, katulad ng mga Israelita, pinalaya na po sa pagkaalipin sa Egypt. Konting kibot lang, reklamo. Sabi nila, balik na lang kaya tayo sa Egypt. Balikan pa ba natin hanggang ngayon yung ikangay, dapat ay pinalaya na tayo nung makilala natin si Kristo nating Panginoon tagapagligtas. Paglaya po, paglinis po, paghugas po sa ating pagiging makasalanan. Yung po diwa o espiritu ng Ehipto. We still have in our hearts the spirit of Egypt. Konting bagay, tampo kay Lord, balik sa buhay Ehipto. Pero ang sabi po, throw away. Throw away. Kaya ang sabi po ng mga salita ng Panginoon, yung word na heed. Heed, H-E-E-D. Kombinasyon po ng dalawang utos. Ang una, hear. Ang ikalawa, obey. That's the word heed. Ang narinig mo, gagawin mo, susundin mo. So marapat po na tayong maging masunurin. Taking heed of the word. Ready to hear and obey what we heard. Ikaapat, remember your spiritual heritage. Alalahanin po natin yung yung naging pangyayari sa nakaraan, paano po tayo naugnay sa ating Panginoon. Ito po ang bunsod ng buhay espiritual ni Kristiyano. Kaya nasabi po ni Joshua sa verse 15, but as for me, Resolve niya yun. Kung babalikan natin yung unang bahagi ng verse 15, sabi niya, but if serving the Lord seems undesirable to you. Sa New Living Translation, ang wika po doon, but if you refuse to serve the Lord. Sa English Standard Version, sabi po niya, but if it is evil in your eyes. Sa New American Standard Bible, but if it is disagreeable in you, in your sight, to serve the Lord. At sa ating ang salita ng Diyos, pero kung ayaw ninyong maglingkod sa Panginoon. Tanong ko lang po, mga kapatid, at dito po, nagpapakatotoo tayong lahat. Kailan ba naman naging undesirable ang maglingkod kay Lord? Kailan ba naman paglilingkod kay Lord ang pag-uusapan logi ang dating? Ito pong sinabi ni Joshua sa mga Israelita. But if serving the Lord seems undesirable to you. And I'm asking you the question, gentlemen and ladies. Kailan ba di naging mabuti sa iyo ang Panginoon? Ang gaganti mo sa Kanya, tira-tira lang. Kailan ba hindi naging saganang kabutihan ng Diyos sa iyo na ang gagawin mo? Sipag ngayon, bukas hindi. Sa gawain ng Panginoon. When is the time na naging undesirable ang pag-serve mo kay Lord? We are faced here with making a choice. We must resolve. We must decide. At dadaan sa series ng steps to make para lubos na mangyari. Mamili ka. Una, ang tunay na Diyos. Then,
the gods beyond the river Euphrates, the gods of Ur of Chaldees, gods of ancient tradition, moon god, sun god, and then the gods of Egypt, gods of sun, rain, darkness, and natural disasters. Then the gods of the Amorites, gods of fertility and sexual pleasure. Ang daming pagpipilian. So sabi ni Josue, piliin mo ngayon, sinong Diyos ang iyong paglilingkuran? Mga kapatid, if you don't want to choose the living and true God, then go back to the false gods you used to worship. Balik ka sa mismong pinanggalingan mo. Ur of Chaldees, panahon ni Abraham. May mga Kristiyanong sobrang pagkakabulag na sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Marami ng mga Kristiyano, hindi po yung mga idols or mga graven images, ibang mga lodi ng kanilang buhay. Ang estilo ng buhay ng mundo, kanilang sinusunod pa rin. Bulag sa katotohanan. Ang tawag po natin dito, fleshly indulgence. Kung anong ginugusto ng laman, siya pong sinusunod. Nalulunod sa pusalian ng kasalanan, sa halip na uminom ng sariwang tubig ng buhay, dili ba kundi ang ating Panginoong Hesus. Mga kapatid ko, let me soberly remind us, hindi po tayo pwedeng puwersahin, barasuhin sa paglilingkod sa Lord. Pag-worship, pagsama sa mga pagtitipon, wala pong barasuhan dyan. You will have to make a choice. Pagdalo sa mga gawin, TGIF, Dasal at Pandesal, training, seminars here and there, prayer committee, at iba't iba pang mga gawin na tanging pagbubuo po nun, layunin po nun, ay para sa ating kalalago matapos nating maranasan ng kaligtasan binigay sa atin ng ating Panginoong Diyos. Ginugusto natin maging malalim pa sa kaugnayan sa Kanya. And so all these activities, all these programs ng church. Pero mga kapatid, wala pong pilitan. Hindi po namin kayo mapipilit. Ito po'y sarili niyong kapasyahan. From deciding to accept Jesus Christ, the Lord and Savior, as presented by any member of MCF, to becoming a member of this local congregation, and so on. It is your choice. Sabi nga po ng Amerikano, a man convinced against his will is of the same opinion still. Tagalog, ang taong napipilitan lamang ay nagkukunwari rin lamang. Tama po yung pagkasalin ko? Ganun ko po naintindihan. Nagkukunwari ka lang. Kasi napilitan ka lang. But know this, we have nothing to fear and everything to gain by presenting the options and giving people the right to make up their own minds. Gawin po natin. Yung meron pong bilang mga parents, gawin natin ang papel ng ating pagiging magulang sa ating mga anak. Kapag malinaw po sa atin ang pagpapasya, pipili natin yung mga panuntunan ng Panginoon, yung kanyang mga gawain paglago sa atin. Ganon din po naman ang mangyayari sa ating pong mga anak. And having said that, mula po ngayon, mga minamahal, sa bawat mga pagtitipon-tipon
ng mga major ministries, groups and fellowships, and all other gatherings. Babasahin na po natin yung mga tinatawag nating MCF Vision, MCF Mission, and Core Values. At meron po tayo dyan na kapahayagan po niyan. Pasintabi na po na hindi natin mapapabasa, sobra na po ako sa oras, baka po wala na kayong matandaan pa. So ulitin ko lang po, malinaw ang pagpipili natin. Mapabilang sa MCF, handang mapagamit sa gawain paglilingkod sa ating Diyos na ipapakita po sa mga pagkakaugnay sa Kanya. And finally, ikalima na pagpapasya, choose daily to serve the Lord. Choose daily to serve the Lord. Ulitin ko po, pagpapasya ito, mga minamahal. Araw-araw, wala man dito sa simbahan, pero nasa kalooban, pagpapasya natin, paglilingkuran, palagi ang Diyos. Sabi nga po ng verse 15, but if serving the Lord seems undesirable to you, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of your forefathers served beyond the river, or the gods of the Amorites, in whose land you are living. But as for me and my household, we will serve the Lord. Paggising mo sa umaga, o kaya sa gabi, kasi meron tayong mga kalagayan, baligtad na eh. Gising ka sa gabi, tulog ka sa umaga. So paggising mo sa umaga o sa gabi, hanggang sa pagtulog mo sa gabi o umaga, saan ka man, ano man ang pinagkakaabalahan mo, sino man ang kasalamuha mo, kaharap man ito o kachat lang, lahat-lahat, as in lahat-lahat, walang ika nga po'y naroon sa etchapuera, walang labas, kundi pasok lahat. Ginagawa po natin yon. Nangyayari lahat ang mga iyon para sa katuwaan, para sa kagalakan ng ating Panginoon Diyos. Malulugod siya. Kay Diyos po, sa pribadong buhay niya ay gayon. Pagpapamilya niya ay gayon. Pagiging leader ng kanyang bayan ay gayon. Pakikipagdigma, pakikipagwag at pinagwawagian niya ay gayon. Paggiya sa mga tauhan niya ay gayon. Lahat pinagpasyahan niya. As for me and my household, we will serve the Lord. Walang pamimilit sa Kanya. And maybe not even God Himself coerced him to obey, to worship, to fear, to serve the Lord. Ika nga po, maging totoo sana sa atin ito. Tandaan po natin, nasa dulod na si Joshua sa kanyang buhay at kanya pong ipinapasa ito sa kanyang bayan. He died 110 years old. Pero hindi po natin masasabing aksaya ang kanyang naging buhay. Serving the Lord involves serious godliness. Wika po ni Matthew Henry. Yung po ang diwa sa likod ng pahayag ni Joshua at naging totoo sa kanya at totoo din dapat sa atin. Kung gagawin po natin ang ginawa ni Joshua at sasabihin po natin ng kanyang sinabi, it will mean serious godliness for all of us. At mga kapatid, lalagpas ako dito sa isang bahagi. Obserbahan lang po natin yung nilalaman ng pahayag ni Joshua.
But as for me and my household, we will serve the Lord. And we will notice, una po, yan ay public statement. Para bang ang dating kay Joshua, sabi niya, piliin nyo na ngayon kung sinong Diyos ang inyong paglilingkuran. Pero sabi niya, saga ng akin. Para bang ang dating, wala akong pakialam kung sinong Diyos ang paglilingkuran nyo. Meron po siyang address sa kalahatan, public statement. Wala akong pakialam kung sinong pipiliin nyo. Basta ako at ang aking pamilya, paglilingkuran namin ng Diyos. It is also a personal decision. Sarili pong kapasyahan. But as for me, wika niya, in the long run, gagawin mo rin ito. Not by accident, nor, ika nga po, inherited from parents. Ikatlo, ito po'y mapapakita persuasive declaration. Meron pong panghikayat. But as for me and my household, inahangaan ko po si Josue sa pagdedeklara ng bagay na yon. Paninindigan kay Joshua ng kanyang God-appointed call para sa kanyang pamilya. Inaangkin niya yung karapatan, yung tungkulin to speak for his wife, for his children, for his grandchildren, and great-grandchildren, pati na sa kanyang extended family. About the family God has given him. Ikapat, ito po ay isang private or positive statement, positive statement. We will serve the Lord. Dito, iinog ang mundo ng pamilya ni Joshua, worshiping the God of Israel. His law will be their law. His commands must be obeyed. Worship to Him will be their highest goal, and His glory be their ultimate aim. Hindi po sinabi, pansin niyo, hindi po sinabi ni Joshua, my house without me. O kaya, me without my house. Kundi sinabi niya, me and my household. Let us be reminded, wala pong room for neutrality. Hindi po tayo nakaupo sa ibabaw ng pader. Hindi po. Pupwesto tayo doon sa ating pinili. And with that, mapaalalahanan tayo. Sabi nga po ng ating author na pinagbatayan, every person needs a God. And every person must serve the God they choose. If you choose not to choose, you have already made your choice. You cannot choose the true God by default or by inheritance. With Joshua, I humbly say, make your choice. Cast your vote. Choose your God. At sabi nga po, as for me and my household, we will serve the Lord.